Meron po tayong mga dalang Biblia, ay pakibukas nga po sa Matthew chapter 6. Magsisimula po sa verse 25 hanggang 34. At ganito po ang ating mababasa. Therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and body more than clothing? Look at the birds of the air. They neither sow nor reap, nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not more value than they? And which of you, by being anxious, can add a single hour to his span of life? And why are you anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. Yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you? Or you of little faith? O you of little faith? Therefore, do not be anxious, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. So ito po ay parte pa rin po nung ating pinag-aaralan na Sermon on the Mount. No? Sermon on the Mount. Bago po ito ay pinag-aralan natin yung lay up treasures in heaven. No? Na mag-imbak tayo, mag-impok tayo ng kayamanan sa langit, hindi dito sa lupa. At ang sabi doon sa mga huling verses ng passage na yon, ang sabi doon ay ganito: no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. After sinabi ni Jesus Christ, you cannot serve God and money, ang sabi niya doon, kayong mga mananampalataya, kayong mga Kristiyano, no? Sabi gano'n ni Kristo, kayo hindi nyo pwedeng iserve ang Diyos at ang pera. Ngayon, dahil kayo'y mananampalataya, ang primary service nyo ay para sa Diyos. Tama po ba? Ang primary service ng isang mananampalataya ay sa Diyos. Ngayon, nung sinabi ni Kristo yon, syempre tayo bilang tao, ay mahilig tayo mag-alala. Sino ditong hindi nag-aalala? Wala. No? So sabi doon, do not serve money, serve God. After niyang sinabi yon, ay may command siyang sinabi. After niyang sinabi lahat ng yon, ay inutos niya itong bagay na ito. Do not be anxious. Pag sinabi nating do not be anxious or do not worry, huwag kang mag-alala. No? Huwag kang mag-alala. At ito ay utos ni Kristo sa atin bilang mga mananampalataya, no? At ang gustong mangyari ni Kristo dito ay tignan natin ang Diyos sa mga panahon na tayo ay maaaring nag-aalala sa ating mga buhay. No? At nag-define siya ng tatlong bagay na palaging inaalala ng tao. Tatlong bagay. Una, yung ating kakainin. Pangalawa, yung ating iinumin. Yung pangatlo, yung ating isusuot.
Although ngayon, sa kasalukuyan, yung mga tao, ang dami nang inaalala, hindi lamang yung tatlong bagay na yun. Pero nung panahon nung time na yun ni Jesus Christ doon sa Israel, doon sa lugar nila na yun, itong tatlong bagay na to yung lagi nilang inaalala. Maaaring yung mga tao na yon ay hindi nila alam kung saan sila kukuha ng pagkain. O kaya, pag summer sa Israel, nauubos yung flow ng tubig, syempre aalalahanin nila kung saan sila kukuha ng tubig na maiinom. At kung mababasa natin yung huwarang ina, ano yung sinasabi doon sa huwarang ina? Hindi ba siya yung naghahabi ng kanilang isusuot ng kanyang mga anak? Kung wala siyang hahabiin, anong isusuot nila bilang isang mag-anak? No? So ito yung constant na alalahanin ng mga tao nung time ni Jesus, nung siya ay nandito pa sa lupa. Pero challenge ni Jesus Christ itong perspective na ito na pag-aalala ng tao. No? Ang sabi niya doon, is not life more than food and the body more than clothing? Hindi ba itong buhay na ito na meron tayo ay mas importante kaysa doon sa pagkain? Kaysa doon sa inumin? At itong katawan na ito ay mas importante kaysa doon sa ating isusuot? Ang sabi niya doon, huwag kayong mag-alala dahil ang buhay na ito ay mas importante kaysa doon sa ating mga alalahanin. No? Kaysa doon sa mga alalahanin na yon. At maganda yung illustration ni Jesus Christ dito. No? Yung kanyang illustration dito, hindi niya lang kinomand sa tao na huwag kang mag-aalala. Bilang mananampalataya, huwag kayong mag-aalala. Hindi niya lang ito kinumand. At wala na siyang sinabi after nun. Hindi niya lang sinabi, huwag kayong mag-aalala. Yun ang sermon. Hindi ganun. Nag-quote siya ng illustration. At ang una niyang illustration, sabi niya dito, sabi niya doon sa verse 26, look at the birds of the air. They neither sow, nor reap, nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not more value than they? Napansin niyo na po yung mga ibon, mga kapatid. Hindi naman yun nag-iipon. Hindi naman sila nagtatrabaho sila. No? May isang beses, nagda-drive ako papunta akong Dunsandel, no? Dunsandel. Nagda-drive ako. Trabaho yun may trabaho. Makaisipin ni Sister Janet, pumupunta ako trabaho. Papuntang Dunsandel, no? Papuntang Dunsandel, mga time na yon, medyo may mga alalahan sa buhay, maliit pa si Bebe, no? At talagang kahit nandito, mahirap ang buhay, no? Nung nagsisimula kaming pamilya, mahirap buhay. No, may aalalahanin, no, sa buhay. Habang nagda-drive ako sa Dunsandel, no, sa harap ko ay may isang truck, container truck. No? May container truck sa harap ko. Then suddenly, may ibon na tumama dun sa truck. Patay yung ibon. Patay yung ibon. Ano yun? Yung Maya na ibon. No? Patay siya. Alam nyo, naisip ko itong verse na ito. Kung yung Maya na yon, pinakakain siya ng Diyos, ganun lang yung buhay niya. Tumama siya dun sa truck, patay siya. Pinakakain siya ng Diyos. Paano pa ako na isang anak ng Diyos na hindi niya bibigay yung aking mga pangangailangan? No? Sabi doon sa Psalms, no? Sa Psalms chapter 104 verse 21. Psalms chapter 104 verse 21. Ganito po yung ating mababasa.
The young lions roar after their prey and seek their food from God. Ibig sabihin, nakikita niyo sa Animal Planet o kaya sa mga documentary kung paanong hinahabol nung lion yung kanyang prey. Yung prey na yon ay ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Ngayon, kung yung lion na yon ay pinagkalooban ng pagkain ng Diyos, paano pa tayong tao, mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya na hindi ipagkakaloob yung ating pangangailangan? Hayop yun. Na sila bilang hayop ay nauunawaan nila yung kanilang nature na kapag sila'y nagutom, kailangan nila magtrabaho. At sa pamagitan ng kanilang paggawa, tinutugon ng Diyos yung kanilang panalangin. No? Sabi sa Psalms 147, verse 9, verse 9. Sabi doon, He provides food for the livestock and for the young ravens when they call. No? He provides food for the livestock and for the young ravens when they call. Alam niyo yung mga inakay ng ibon? Pag umiyak yon, ang Diyos ang nagkakaloob ng pagkain sa kanila. Paano pa pag tayo yung umiyak na kailangan natin ng pagkain na hindi ipagkakaloob ng Diyos yung kinakailangan natin? Kung yung mga hayop na maaaring ngayon ay buhay at mamaya patay na, ay pinagkakalooban ng Diyos ng kanilang makakain. Hindi sila nag-iipon, hindi sila pumapasok sa trabaho. Kapag nagutom sila, doon lang sila maghahanap. May ipinagkakaloob ang Diyos sa kanila. Paano pa kaya tayo bilang mga mananampalataya? Sabi doon, consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. Yung mga... kapag po springtime, no? Mabilis tumubo yung damo. Diba, maging yung damo may bulaklak na tumutubo sa damo. Anong sabi ni Jesus Christ? Etong mga damo na ito, kung titignan niyo siya, ay sobrang ganda. Yung mga lilies, yung mga field lilies, sabi niya doon. Pero sabi niya sa verse 29, Yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Maging si Haring Solomon, ang pinaka marunong na tao sa buong mundo, ang pinakamayamang hari ng panahon nila sa Israel, ay hindi nakapagdamit ng kagaya ng mga bulaklak na ito. Kung itong mga dahon at mga damong ito ay binibihisan ng Diyos, paano pa tayong mga tao, paano pa tayong mga mananampalataya ang hindi ipagkakaloob sa atin yung ating mga bihisan? Yung mga bulaklak na yon, sabi dito, But if God so clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into oven, will He not much more clothe you? Yung mga damo na yon, ngayon ay buhay, bukas tuyo na. At yung pagkatuyo ng mga damo na yon, ang ginagawa na doon, wala nang silbi yon kung hindi itatapon sa oven para gawing fuel sa apoy. So, kino-compare tayo ni Jesus Christ dito sa mga simpleng bagay na ito na nakikita natin sa araw-araw. Bakit? Para ipaalala sa atin yung kahalagahan natin bilang tao. Kahalagahan natin bilang tao. At alam niyo mga kapatid,
Kung babasahin natin yung Bible, pag merong mga command na hindi tayo sinusunod, anong tawag doon? May commandment, hindi mo sinunod, anong tawag doon? Kasalanan. So, kinakategorize ni Jesus Christ yung pag-aalala bilang isang kasalanan. So, ibig sabihin, lahat tayo na nag-aalala, lahat tayo ay nagkakasala sa Diyos. Dahil tayo ay nag-aalala. Bakit ito kasalanan? Bakit kasalanan na mag-alala, mga kapatid? Because worry ultimately says, God, I don't trust you to provide. Kaya tayo nag-aalala. Kasi hindi natin pinaniniwalaan at pinapanampalatayanan na ang Diyos ang magkakaloob sa atin doon sa ating mga alalahanin sa buhay. Kaya ito ay kasalanan. Kaya kapag tayo nag-aalala, ito ay kasalanan. Kino-question natin, mga kapatid, kapag tayo nag-aalala, kino-question natin yung kapangyarihan ng Diyos, kino-question natin kung siya ba ay mabuti, at kino-question natin kung siya ba ay tapat. Kapag tayo ay nag-aalala, pag nag-aalala tayo, at alam nyo mga kapatid, pag nag-alala tayo, ganito mga kapatid, hindi yung nawala ang lahat sa atin kaya tayo nag-aalala. Nagka-pimple lang tayo, alala na tayo. Sa liit-liit ng pimple na yon, kung katawan mo wala, yun yung pupukusan mo. Hindi po ba totoo yun? Halimbawa, nagkaroon ng tulo yung bubong sa bahay. Ang liit lang nung may tulo, aalalahanin mo na yung tulo na yun, pero lahat ng space ng bubong na walang tulo, hindi mo iisipin. Iisipin mo lang yung nag-iisang tulo na yun. Ganun tayo mag-alala bilang mga tao. Kapag mayroong dumating sa ating pagsubok, pag may dumating sa ating problema, magfo-focus tayo doon sa problema na yon at kakalimutan na natin yung ilang taong pagiging tapat ng Diyos. Kaya yung matatanda, mga kapatid, dapat yung matatanda, dapat hindi na gano'n nag-aalala eh. Lalo na yung mga matatagal sa pananampalataya. Alam niyo kung bakit? Kung 60 years old ka na, kung 60 years old ka na, 60 taon nang pinatunayan ng Diyos na hindi ka niya gugutumin. Hindi ba? Kaya kung bata ka pa lang, 2 years old ka pa lang, o kaya 2 taon ka pa lang mananampalataya, eh wala ka pang bitaw. Hindi ba totoo? Mga kapatid, yung mga matatagal na sa pananampalataya dito, dapat bumababa din yung level ng ating pag-alala. Bakit? Sa loob ng ilang taon mong pamumuhay ay hindi ka pinagkulang ng Diyos. Ngayon ka pa ba naman mag-aalala? Kaya kasalanan ang mag-alala. Bakit? Dahil kinu-question natin, mga kapatid, yung kapangyarihan ng Diyos, yung kanyang kabutihan at yung kanyang pagiging tapat sa atin. At ang sabi niya doon, sa Matthew chapter 6 verse 8, sabi na doon, your Father knows what you need before you ask Him. Your Father knows what you need before you ask Him. Alam niyo mga kapatid, may mga tatay dito eh. No? May mga tatay dito. Yung mga tatay talagang nagpapakapagal yan para ipagkaloob yung pangangailangan ng mga anak. Totoo ba yun? Tama ba yun? Yung mga hayop ganun din. Yung mga magulang ay nagpapakapagod para pakainin yung kanilang mga anak, mga hayop. Kung tayo ng mga tatay ay ginagawa natin ito sa ating mga anak, at kung ikukumpara tayo sa Diyos ay tayo'y napakahina, tayo'y makasalanan, at tayo'y walang kakayahan, paano pa yung Diyos natin na nasa langit, yung ating Ama na nasa langit, ang siyang magkakaloob ng ating mga pangangailangan.
At alam niyo mga kapatid, isa sa mga bagay, pag nakakaisip kayo mag-alala, lagi niyong iisipin kung buhay pa kayo. Siyempre, buhay pa kayo kaya kayo nakakapag-isip. At ngayon, kung kayo ay buhay, lagi niyong iisipin at lagi niyong tatandaan na ang nagkakaloob ng inyong buhay ay ang Diyos. Ngayon, kung pinagkakalooban pa kayo ng buhay ng Diyos, ibig sabihin, ang Diyos ang magsusustain ng inyong buhay. Ang Diyos ang siyang magsusustain ng inyong buhay. Ibig sabihin, siya yung magkakaloob ng lahat ng inyong pangangailangan. Bakit? Kasi buhay pa kayo eh. Ngayon, anong iintindihin natin habang tayo nabubuhay? Yung mga bagay na panglangit, yung mga bagay na pang Diyos. At ngayon mga kapatid, ngayon na naunawaan natin na ipagkakaloob ng Diyos yung ating mga pangangailangan, ibig sabihin ba nun, tatambay na lang tayo? Hinuhuli sa Pilipinas yung tambay. Ha? Tatambay na lang ba tayo? Balikan natin mga kapatid yung mga hayop na pinag-usapan natin kanina. Sila ba ay tumambay na lang? Hindi. Naghahunt pa rin yung mga leon, yung mga ibon ay early bird pa rin. Ibig sabihin sila ay kumikilos at gumagawa para makuha yung pagpapalang ibinibigay ng Diyos. At tayo bilang mga mananampalataya ay magtatrabaho pa rin tayo. Bakit? Dahil Diyos din ang nagkakaloob sa atin ng lakas para tayo makapagtrabaho sa pamamagitan ng ating paggawa, ipagkakaloob ng Diyos yung ating mga pangangailangan. Sa pamamagitan ng ating paggawa. Ngayon, ang Diyos ang nagkakaloob, totoo ito. Ang Diyos ang nagkakaloob, pero kinakailangan nating gumawa at kumilos at magtrabaho. No? Dahil ito yung means kung saan ipagkakaloob ng Diyos yung ating mga pangangailangan. Yung trabaho, yung means kung saan ipagkakaloob ng Diyos yung ating mga pangangailangan. At alam niyo mga kapatid, kung meron kayong mga bagay na wala sa buhay nyo, maaaring hindi nyo kailangan yun. Kaya hindi pa ipinagkakaloob. Kaya hindi binibigay pa ng Diyos. Bakit? Baka hindi nyo pa kailangan. Pero, maaaring dumating yung panahon na ipagkaloob sa iyo ng Diyos yun dahil kailangan mo yun. So, huwag tayong mag-alala sa mga bagay na ito. Sabi sa 2 Corinthians 4:18. 2 Corinthians 4:18. Ang sabi dito, while we don't look at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Ang number one na dahilan ng ating pag-aalala ay lagi tayong nakatingin dun sa mga bagay na nakikita. Pag wala ng asin, nakikita natin yon. Sa Pilipinas ganun eh. Basta meron ka lang asin, okay ka na. 'Di ba? Yung matatanda ganun, basta lang merong asin, okay na yun kasi may gulay sa paligid. So, nakatingin tayo dun sa mga bagay na temporal, dun sa mga nakikita. At yun yung nagbibigay sa atin ng alalahanin. Kaya ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, ang sabi niya dito, huwag niyo tignan yung mga bagay na nakikita. Ang tignan niyo ay yung mga bagay na hindi nakikita. Paano natin titignan yung bagay na hindi nakikita? Sa ganitong paraan mga kapatid, tumingin tayo kung paanong ipinagkakaloob ng Diyos yung ating mga pangangailangan.
Ang nakikita natin, nagtatrabaho tayo, nabibili natin yung mga bagay yun. Nakikita natin yun. Temporal yung mga bagay na yun. Yung mga hindi nakikita ay kung paano yun ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Na ang lahat ng bagay na meron tayo, ito ay pinagkaloob ng Diyos sa atin. No? Ang sinasabi dito ay tumingin tayo doon sa mga bagay na hindi natin nakikita. No? At paano natin makikita yung mga bagay na hindi natin nakikita? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Diba? Yung pananampalataya, ano yung definition ng pananampalataya? Hoping for things that are not seen. So yung ating pananampalataya sa Diyos na ipagkakaloob niya yung mga bagay sa yung ating mga pangangailangan. No? So faith is rooted in focusing on the eternal. No? Focusing on the eternal. At alam niyo ang sabi dito sa mga huling verses na ito, sabi dito, huwag tayong mag-alala. No? Bakit? No? Huwag tayong mag-alala. Sabi sa verse 32, for the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. So meron tayong heavenly Father. So kaya sabi ni Jesus Christ, huwag kayong mag-alala, meron kayong heavenly Father. Ang mga dapat nag-aalala ay yung mga hindi mananampalataya. Bakit? Dahil wala silang security. Walang Diyos na magre-rescue sa kanila. Walang Diyos na magpo-provide sa kanila. Kaya itong mga hindi mananampalataya na ito, dapat sila yung mag-alala. Hindi tayo. Bakit? Dahil meron tayong Heavenly Father. Kaya babalikan natin yung tinuro ko nung nakaraan na ang mundong ito, ang mundong ito, ang kanilang master ay ang pera. Kaya yung mga hindi mananampalataya, ang focus nila palagi ay paanong magkamal ng maraming pera dahil yung kanilang security ay nandoon. Tayo bilang mga mananampalataya, ang security natin ay nasa Diyos, hindi sa pera. Hindi sa pera. Although, tama na mag-impok, wise na mag-impok, wise na mag-invest, wise na magtrabaho, wise na gawin itong mga bagay na ito, pero hindi sa kayamanan nakafocus ang ating isipan. Hindi sa pagpaparami ng pera nakafocus ang ating gawain, kundi sa paglilingkod sa Diyos. At alam nyo, merong gamot sa pag-alala. May gamot sa pag-alala. Sabi doon sa verse 33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Ngayon, kapag tayo nag-aalala, may gamot sa ating pag-aalala, tignan natin ng Diyos at ng mga bagay na panglangit. Yung kingdom of heaven ang ating tignan. Yung kingdom of God yung ating tignan. Yung Diyos, sa Diyos tayo mag-focus kapag tayo'y nag-iisip. Kapag tayo'y nag-aalala. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Doon sa Lord's Prayer, no? Sabi doon, give us this day our daily bread. Simple lang. Give us this day our daily bread. The bread or yung food and drink. Ito yung pinaka-basic natin na pangangailangan. Most basic na pangangailangan natin bilang tao.
Sapat na ipanalangin natin itong bagay na ito. At ito ay ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. At yung huling verse 34, sabi dito, "Therefore, do not be anxious about tomorrow. For tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble." Maraming mga bagay na kailangan natin gawin ngayong araw, huwag natin masyadong isipin yung kinabukasan. Yung mga alalahanin natin ngayong araw, dun tayo mag-focus. Huwag natin masyadong isipin yung kinabukasan. Bakit? Sabi doon, sufficient for the day is its own trouble. Sabi sa Lamentation 3:22-23, pakipunta tayo doon. Lamentations 3:22-23. 3 ba yan? Lamentations 3:22-23. Yan. It is because of Yahweh's loving kindness that we are not consumed. Because His mercies don't fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Yung kinakanta natin. Great is thy faithfulness. Sabi dito sa version na ito ng ESV, sabi dito, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Kaya sinasabi ni Kristo dito na huwag mong alalahanin yung kinabukasan. Bakit? Dahil yung habag ng Diyos ay bago sa kinabukasan. Hindi ito nauubos. Dahil tapat ang Diyos sa atin bilang mga mananampalataya. Kung iniisip natin lagi yung kinabukasan, hindi na tayo nabubuhay sa kasalukuyan. Lagi mo nang inisip kung anong mangyayari sa kinabukasan. At alam niyo mga kapatid, yung kailangan natin sa kinabukasan ay darating sa kinabukasan. Bakit? Dahil yung biyaya ng Diyos para bukas ay nakalaan yon para bukas. Hindi ngayon. Marami sa atin yung biyaya ng mga susunod na taon ay gusto na natin kunin ngayon. Pero hindi ganun nag-ooperate ang Diyos. Nag-ooperate ang Diyos, ipinagkakaloob niya sa atin yung ating mga pangangailangan sa araw-araw. At ang sinasabi dito sa Lamentation chapter 3, hindi ito dahil lang naisip ng Diyos na magkaroon ng new mercies every morning. Hindi ganon. Ang premise nito, ganito mga kapatid, doon sa umpisa ng dalawang verses na ito, sabi doon, the steadfast love of the Lord never ceases. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay wala itong katapusan. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay wala itong katapusan, sa gayon yung kanyang kahabagan ay magpapatuloy sa araw-araw. At ito ay darating sa araw-araw. Ang Diyos ang nagsabi nito. Ang Diyos ang nagsabi nito. Kaya tayo nag-aalala mga kapatid, dahil naka-focus tayo sa temporal things, hindi sa eternal. At minsan, kaya tayo nag-aalala, dahil hindi natin naiintindihan yung ating katatayuan. Hindi natin naiintindihan yung ating identity bilang mananampalataya. Kung gaanong nung nakaraang linggo na pinag-aralan natin kung anong ginawa ni Kristo sa krus. Kung si Kristo ay namatay para sa katubusan ng aking kasalanan, paano pang yung aking pangangailangan ay hindi niya kayang ipagkaloob? Kaya, importanteng maunawaan natin yung ating katatayuan sa harap ng Diyos.
At huwag magkulang yung ating tiwala na ang Diyos ay magkakaloob. Ang Diyos ay magkakaloob. Alam niyo kung bakit nauubos yung pagkain? Alam niyo ba kung bakit? Siyempre, kinakain natin. Alam niyo ba kung bakit nauubos yan? Kung bakit dumarating yung panahon na meron tayong mga pangangailangan? Alam niyo ba kung bakit dumarating yung pagkakataon na tayo ay nangangailangan? Alam niyo kung bakit? Pinahihintulutan ito ng Diyos para maunawaan natin na siya ang magkakaloob sa atin ng ating mga pangangailangan. Para maunawaan natin, tinuturuan tayo ng Diyos upang makita natin that God will provide. Kasi kung hindi yun nauubos, paano natin mauunawaan na ang Diyos ay nagkakaloob kung hindi yan nauubos? Paano natin yung mauunawaan? Paano natin mauunawaan na kailangan natin ng tagapagpagaling kung hindi tayo nagkakasakit? Paano natin mauunawaan? Kaya pinahihintulot ng Diyos na tayo'y mangailangan. Pinahihintulot ng Diyos na tayo magkasakit. Pinahihintulot ng Diyos na meron tayong mga iniisip sa ating buhay na naisin natin para pakita ng Diyos sa atin na siya ang nagkakaloob, na siya ang nagpapagaling, na siya ang may pag-ibig sa atin at ang lahat ng ating pangangailangan ay kanyang ipagkakaloob. Sa ating pananampalataya, tayo magtiwala na ang Diyos ang nagkaloob ng buhay, siya ang magsusustain nito. At higit sa lahat, alam niyo ba kung bakit ipinagkakaloob sa atin ng Diyos yung ating pangangailangan? Siyempre, dahil mahal niya tayo. Pangalawa, para sa kanyang kadakilaan. Kanya nag-ooperate ang Diyos. Napangyayari ang lahat ng bagay para dakilain ng Diyos. Nag-ooperate nangyayari ang lahat ng bagay. Kung titignan natin yung balita, may bombahan sa Middle East. Lahat yan nangyayari. May kagutuman nangyayari sa Pilipinas. Ang lahat ng yan ay pinahihintulutan ng Diyos para magbigay ng kadakilaan sa Kanya. Hindi natin nakikita kung paano, pero darating at darating ng panahon, makikita natin na ang lahat ng bagay na nangyayari sa ating paligid, ito ay magbibigay ng kadakilaan sa Diyos. Maging sa pagkakaloob niya ng ating mga pangangailangan. Hindi tayo pagkakalooban ng Diyos ng ating mga pangangailangan dahil lang sa ating sarili. Ipagkakaloob niya sa atin ito dahil ito ay magbibigay ng glory sa Kanya. Magbibigay ng kadakilaan sa Diyos yung pagkakaloob niya ng ating mga pangangailangan. Hindi dahil magaling tayong magtrabaho, hindi dahil masipag tayo. Ipagkakaloob niya sa atin yung ating mga pangangailangan dahil siya ay Diyos na nagkakaloob. Tayo pong lahat ay tumayo. Bilang tao at bilang makasalanan, ang default natin ay mag-alala sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Mag-alala. Mag-alala kung bukas ba ay meron pa akong kakainin. Mag-alala, bukas makalawa kaya may trabaho pa ako sa dami na nangyayari sa paligid na ito. Ang default natin ay mag-alala. Pero sinasabi ni Kristo dito ay huwag nating tignan
yung mga alalahanin ng buhay, tumingin tayo sa Diyos na siyang nagkakaloob ng ating mga pangangailangan. Panginoon, maraming salamat po sa mensaheng nahayag sa aming kalagitnaan. Na sa pamamagitan ng iyong mga salita, kami bilang iyong mga anak ay nakakakuha ng sustansya na magpapalago sa aming mga buhay espiritual. Panginoon, patawarin niyo po kami kung kami nag-aalala sa aming mga buhay. Patawarin niyo kami, Panginoon, kung masyado kaming nakatingin sa mga bagay na temporal at nakakalimutan namin, Panginoon, na kami iyong mga anak at kailanman ay hindi mo pagkukulangin. Panginoon, ang mga temporal na bagay na ito nagdudulot sa amin ng malalim na pag-aalala, ng malalim na stress, Panginoon, lalo na kung yung mga bagay na aming iniisip at pinaplano ay hindi na pangyayari. Panginoon, patawarin niyo po kami. At sa mensaheng ito, Panginoon, ay maunawaan namin yung kalalagayan at katatayuan namin bilang mga mananampalataya na kahit kailan ay hindi mo kami pagkukulangin. At kung dumaan man kami sa pagsubok, Panginoon, ay makita namin ang paggawa ng iyong kamay, purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Kagaya ng dalangin, Panginoon, ni Habakuk, na maging na kahit mawalan, Panginoon, ng supply sa aming buhay, maunawaan namin, Panginoon, na kayo ang nagkakaloob at kayo rin ang bumabawi. Purihin ang iyong pangalan. Sambahin ka, Panginoon, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. At palagi naming aalalahanin yung mga taon ay pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, at makita namin ang iyong katapatan. Ang mga taon ng buhay namin ay maging resibo, Panginoon, na siyang aming titignan sa mga panahon na kami dumadaan sa pagsubok. Dahil alam namin na kayo ang siyang aming tagumpay sa aming pagdaan sa mga pagsubok, sa masalimuot na buhay na ito. Tignan namin kayo, Panginoon, at tanging kayo lamang, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.